Dagsaan na po ang mga lumuluwas dahil nga sa long holiday. So maybe you can tell us po ano bang aasahan ng mga gagamit po ng mga ports ngayong holiday season? Ano mga dapat nilang gawin? Yes, actually, yes, good morning din po, Ma'am Ricky, no? Lahat po ng ating personnel ay nakadeploy na rin po ngayon dahil ngayon po inaasahan natin mas dadagsa pa yung mga tao, no? Simula December 15 po, nakamonitor na po tayo and ang nakita po natin, padagdag ng padagdag yung mga passengers natin. Like for example, noong December 15, around 200,000 yung ating daily average passenger, pero dumating po nitong weekend ay pumalo po sa 300,000 plus yung ating daily average passenger. So, pagdating pa po ng araw na ito at sa mga susunod pa po na araw, coming December 25, ay inaasahan natin mas malaki na po yan. No? 4.6 million yung inaasahan natin na estimated. Pero po dahil nga nag-declare ang Malacanang ng holiday, yung January 2, ano po, mas inaasahan natin na madadagdagan pa po ito. Just to clarify, Miss Eunice, itong mga sinasabi mong 200,000 daily, 300,000 daily, this is for all the ports, no? How many ports are we talking about? Or this is just one port? Yes, correct po, Ms. Pat. This is mga PPE ports managed ng PPE port. Nationwide na po ito, so Luzon, Visayas, Mindanao. We're talking about 130 plus ports. So, ito po yung ating mga tinitingnan. And buong Pilipinas na po ito, hindi lang po ito sa Batangas Port. Ito pong sa Batangas Port, yung ating pupuntahan ngayon at nakatanggal inspeksyon ni GMJ Santiago ay isa lamang po sa may pinakamaraming passenger na inaasahan din ngayong holiday season po. Okay. Wow. Okay, good morning po, ma'am. Regarding naman po sa ating security, meron po ba tayong datos na security versus the passenger ratio? Does it meet the international security standards, ma'am? Yeah, when it comes to security po, naka-deploy na po yan. Meron po tayong mga port police, no? Meron po sariling police ang ating mga pantalan. So, ang training po niyan isang buong taon. Of course, magagamit po nila ngayon kapag mga peak season at holiday. In coordination din po tayo with the PNP staff, yung Special Action Forces. May training po yung mga port police natin dyan, pati na rin po yung ating K9 unit in coordination with the Philippine Coast Guard. So when it comes to security, we can say na safe naman po ang ating mga ports at ang mga pasahero na sasakay dito dahil trained po yung mga nandyan. And ang atin pong mga facilities ngayon, equipped po yan with body scanner and pati na rin yung mga passenger bag na inspection. Asahan na po nila yan na mas mahigpit dahil mas maraming tao. So asahan po natin na medyo mahigpit talaga ngayon ang seguridad natin.